cold and winter air and mountain rain combining. This icy force, both foul and fair, has a frozen harbor lining. So cut through the heart, cold and clear, strike for love and strike for fear. See the beauty sharp and sheer, split the ice apart and break the frozen heart. Watch your step, let it go. Oh, watch your step, let it go. Beautiful, powerful, dangerous. Oh, ice has a magic, can't be controlled. Stronger than one, stronger than 10, stronger than 100 men. Born of cold and winter air and mountain rain combining. This icy force, both foul and fair, has a frozen heart worth lining. Cut through the heart, cold and clear, strike for love and strike for fear. There's beauty and there's danger here. Split the ice apart, beware the frozen heart. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proved in vain, hope seemed like the summer birds too softly flown away. And now I'm standing here with heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. When you believe, though hope is frail, it's hard to kill.
begin with the empty mind. Ibig sabihin, kailangan alam natin, bakit tayo nagpa-practice? Bakit natin ginagawa itong inconvenience na to? Instead na ito, nagpapahinga tayo sa bahay, naka-aircon tayo, at saka tayo, bibiyahe tayo, tulak tayo, prepare tayo, mag-iihaw tayo, mainit. Imagine mo, mag-iihaw ka, init-init, di ba? So, kailangan po tandaan natin bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa. Sa kaso ko po, mayroon akong mabigat na rason na hindi naman lingid sa kalaman ninyo bakit tumatayo si Kuya Albert dito. Yun na yung test. Nasabi ko to sa inyo ang pagsubok pagdating sa Sabat, hindi kapag nakakapag-celebra ka. Ang pagsubok, pag meron kang isang option pa na pwedeng gawin at gusto mong gawin yung bagay na yun. Yung pananampalataya mo, mamamagitna, yung puso mo, makikipaghilahan yan. Kung mo malalaman kung ano talaga yung matimbang. Hindi dahil nakakasunod tayo every Sabat, nakakaganap tayo ng kapistahan, yun na lang yun. Yung tao daw, mahahamon mo sa Egypt. Pero yung Egypt, mahirap tanggalin ang ngulin sa tao. Ibig sabihin nun? Ibig sabihin po na nung lumabas sila sa Egypto at papunta sila sa lupang pangako, merong mga hindi sumunod. Merong mga lumiko, merong mga sumama pa rin, pero labag sa kalooban nila. Merong mga gumanap pero hindi talaga naniniwala, nakikisakay lang. So, ang punto, kaya natin ito ginaganap kasi susumikapan po natin alisin yung Egypt sa puso natin. Yun po ang goal ng lahat ng kapistahan natin. Kaya siya ginawa na ganun para maalis mo yung Egypt sa sarili mo. Ang problema, minsan, ayaw mong alisin. Bakit? Sarap yun. Diba? Minsan ayaw natin alisin kasi masyadong masarap. Kaya tayong nadadalian, makinig kayo katotohanan. Kaya tayong nadadalian kasi majority ng pamilya natin gumagawa. Kaya kahit papano, na tutulungan na makasunod tayo. Kasi imagine mo, ikaw lang mag-isa, kakain ka ng tinapay na walang libadura. Tapos lahat ng sa paligid mo kumakain ng kanin, kumakain ng tinapay. Sinabi ni Yahweh sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita. Patungkol po ito sa lahat ng panganay. No? Alam ko po marami tayong struggle sa mga pinagdaraanan natin. At ang importante po yung response natin. Normally, makinig kayong maigi sa sasabihin ko ngayon sa inyo. Ang tinitingnan natin kasi yung cause ng problema, bakit dumarating sa atin. Pero yung rason hindi natin naisip, bakit kaya tayo binigyan ng ganitong pagsubok? Kasi ang paghahandog po ng panganay, hindi ganun kadali. Especially nowadays, na pinagdaraanan namin ni Amber na dumadaan kami sa butas ng karayom. Para po ma-please si Yahweh, no? At may handa. Sabi ko, hindi ako susuko. Hanggat mayroon akong hininga at malakas ako, malinaw ako nakakapagsalita, sisikapin ko. Kasi yun po yung hinihingi ko every 3 a.m. Na sana tatagan ako. Hindi lang po yung panganay ko yung dadalhin ko. Pinipila ko yan, pati mga panganay ninyo. Ito ng isang pinggang pagkain ng niya. Okay? Para sa kapag-in-return yung sa pagiging panganay o birthright holder ni Saul. Yan. Para, kasi tinwestiyon ako ni Tita Lady dyan eh. Di ba ano yun? Dinaya yun. Parang nag-cheat sila Marina. Hindi sila nag-cheat Marina. Una, sabi ko nga, kung babasahin mo yung sitas na ang mabuting asawa bigay ni Yahweh, kasi hindi po gagabay yung nanay sa masamang paraan.
Kasi isaw, anak niya rin yun. But the thing is, alam niya yung ugali. Okay, ang nanay ang nakababatid ng takbo ng isipan ng anak kaysa sa tatay. Kailangan itawid kung ano po yung tama. Okay? So, yun yung mahirap eh. Kaya nga, medyo ang laban natin ngayon, mahiga. Kailangan, maging matatag tayo para maidala natin sa paanan ni Yahweh. Kasi sabi ni Yahweh, dalhin niyo sa akin ang inyong panganay at inyong niyo sa akin mga paanan. Yun ang mabigat. O, tingnan nyo, may mga plano si Yahweh sa lahat ng mga nangyari. And even now, sa panahon natin, may plano si Yahweh sa atin. Bakit tayo nandito ngayon, ng araw? So, tulungan nyo kami at itaguyod natin ng mga panganay para po merong magtutuloy na mamumuno sa atin. Uswerte nyo pag di anak kayo ng panganay na lalaki. Suportahan nyo man. Saan man lupalok ng yan. No? Hanapin natin, puntahan natin, at kalingain natin. Kasi bigay ni Yahweh yan sa inyo. Alad kayo. Apo man yan, o anak mo, anak ng anak mo, panganay yan. Hindi ko mo sinabi na dapat wala tayo. Ito hindi po. Kasi ito yung mga bagay na madali at doable sa bawat isa. Mahirap pag umupo dito. Yes, mahirap mo. Pero doable yan. Ayaw natin magtiis. Kaya ang problema, ang tao nagtitiis sa mga bagay na pang sanlibutan. Pero yung mga bagay na para sa kanya, mahirap natin itiisin. Ang hirap mong ilipat, yung gano'ng pakiramdam sa kagaya ng ginagawa natin. Kasi ito nagmumukhang walang outcome. Nagmumukhang walang immediate benefit. Para bang pagkatapos ito, parang wala lang something. Imagine, sa kada gumaganap tayo, sa kada nagpupuri ka sa Kanya, hindi nyo ba alam na para tayo may kanya-kanyang alkansya sa langit? Sinasalarawan ko lang, pero hindi naman siya gano'n talaga yung nangyari. Ang punto ko, para kayo nag-iipon ng something, ng kayamanan sa langit yan, doon na lang yung term ko. Nag-iipon siya nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Every peso, every penny na ibinibigay mo sa tao na kailangan, nag-iipon ka, nag-iipon sa tao sa kailangan nag-iipon. Kaya lang, kung mahirap kung gawin, Amber, kapag kayong sa bagay na ginagawa mo, wala sa puso. Yung bagay na, kanina siyempre, observe ako mainit, pinagpapawisan, tapos siyempre dikit-dikit tayo, limited yung ating supply ng hangin. Walang minsang araw nagbumukhang nasayang sa kanya. Hinahayaan, kanina rin ko nababahagi sa kanila, hinahayaan ba natin lumipas ang isang araw nang wala tayong naka-achieve? O meron tayong something na barometer everyday na na-achieve ko, regardless, physical, literal, or spiritual. May na-achieve ba ako itong araw ko? So sabayin niyo po ako sa panalangin habang ginagawa natin yung pag-aalog. Noong unang panahon mo kasi hindi siya ganyan pino, no? Para siyang palaspas. Yung isang bungkos na ano na gano'n. Yun yung inaalog. Yun. So parang ganun din yung gagawin natin, i-replicate natin siya, pero since ito medyo final product na siya, siya ng arena na ganyan. So ulitin ko lang po, sabayin niyo ako sa panalangin sa lahat po ng panganay. Hingin natin, no? May pagkaloob sa atin yung aral. Bigyan tayo ng kaliwanagan dun sa anumang bagay yung pinagdadaanan natin. Kung natigil man tayo, nagtuloy tayo, bigyan tayo ng kalakasan ng loob na maging maayos at mabuti para maging katanggap-tanggap po sa Kanya. Okay? Sige.
binigay naman. Eh bakit ito mga nakaraang panahon, binigyan niya ako ng ganito. May kukonekta mo na, yun pala yung consequences ng mga hinihingi mo. Kaya di ba minsan sa pelikula, be careful what you wish for. Kasi minsan pag hinihingi mo isang bagay, bibigyan niya talaga yan, dadalhin ka niya sa ganyang bagay. Kasi ipapaunawa niya na hiningi mo itong bagay, so dahil hindi mo alam ang consequences, sige bibigyan ko yan para malaman mo. Ang sitas na pinagbabasiya ko dyan, yung panahon ng mga Israelita na nung panahon may hari na, yung unang-unang hari si Saul. Hindi mo na ma-practice yung Sabat kung bakit natin siya binibigyan ng diin. Di ba? May chances lang, may chances na magkaroon tayo ng problema sa pagganap ng kapistahan. Kasi nga, hindi mo na unawaan yung pundasyon. Doon pinapalabas lahat. Ano ba yung bagay na nakakalimutan ko? Ano ba yung mga bagay na paulit-ulit kung gustong kunin pero hindi naman dapat kunin? Doon nagsisimula na pwede natin i-realize o magmuni-muni sa sarili natin. Kasi mahilig tayong maghanap ng mga bagay na yung sinasabing tanda, no? Gusto mo yung isang bagay mangyari sa'yo, gusto mo yung isang bagay na maganap, bigyan mo ko ng sign.